Karaniwan ang iniuugnay sa infertility ang pagkabigo ng mag-asawa na magkaroon ng anak sa loob ng isang taong pagsasama. Base sa mga isinagawang pag-aaral, tinatayang 40% hanggang 50% ng kaso ng infertility ay dahil sa problema ng babae. 20% naman sa maaring maging dahilan ng hindi pagkakaroon ng anak ay iniuugnay sa problema ng lalaki. At sinasabing 30% hanggang 40% ng kaso ng hindi pagbubuntis ay may kinalaman sa problemang pangkalusugan kapwa ng babae at lalaki. Sa kabilang dako ay napag-alaman rin na may 85% ng mga mag-asawa ang nagkakaanak na sa loob ng 12 buwan ng pagsasama. Samantalang may 70% ang nabubuntis sa loob ng 6 na buwan ng pagsasama at may 20% ang nakakaranas agad ng pagbubuntis sa loob lamang ng 1 buwan. Sa ganitong kondisyon ay kabilang sa isinasaalang-alang ang edad ng asawang babae kung saan sinasabing nagsisimulang bumaba ang kakayanang magbuntis pagdating ng 32 taong gulang hanggang sa kanyang pagtanda. Ang pagiging mataba o overweight ng babae ay maari maging dahilan ng hindi pagkabuntis, samantalang sa lalaki ay maari itong magresulta sa abnormal sperm. Pati na ang pagiging underweight at ang pagkakaroon ng mababang immune system ng mag-asawa ay posibleng magbunga ng fertility problems. Sagabal din sa layuning magkaroon ng anak ang pagkakaroon ng bisyo ng mag-asawa tulad ng paninigarilyo at alcohol abuse, lalo na sa mga lalaking may mababang sperm count. Tinukoy din ang masamang epekto ng chemical exposure tulad ng paglanghap ng pesticides, herbicides, solvents at metal tulad ng lead. Maging ang malubhang stress ay nakakaapekto rin sa female ovulation at sperm production ayon sa mga espesyalista. Ang sexually transmitted infection tulad ng chlamydia ay nakakasira sa fallopian tubes ng babae at nagdudulot ng pamamaga ng scrotum ng lalaki, kaya't nagiging hadlang rin sa pagkakaroon ng anak. Samantala, kasama rin ang pagkakaroon ng bukol sa reproductive organs ng babae sa mga napag-alaman na nagiging sanhi ng hindi pagkakaroon ng anak na mag-asawa, tulad ng PCOS o Polycystic Ovarian Syndrome at ang malubhang kondisyon ng myoma. Alam niyo po mga kapatid, maraming natatanggap na katanungan ang hiling-galing tungkol po sa infertility. Minsan, pabulong o kaya po patago pa kung magtanong dahil medyo nahihiya po sa mga ganitong usapin eh. Pero ngayong umaga, sisikapin po nating masagot ang mga tanong ninyo tungkol sa kondisyong ito, no, para lumaki ang pamilya o makapagsimula ng pamilya. At kasama ko po ngayon ang ating naturopathic practitioner sa Mexico, Pampanga, si Lina Solis. Tutulungan ako ni Lina na ipakita po sa inyo ang mga sinistimulate ng hiling-galing oil na mga bahagi ng katawan na tinatawag nating sex chakra para maging mas maganda po ang sirkulasyon. Una na nga po, yung sex chakra mula sa puson papuntang pusod, no? Mula sa puson papuntang pusod, katulad po ng nakikita nyo sa ating chart. Yan po ay sinistimulate ng hiling-galing oil bago matulog sa gabi. Pwedeng gawin din po ito ni Mister, no? Para parehong malusog ang sex chakra. At kung nasaan ang sex chakra ni Mrs., nandun din po ang sex chakra ni Mister. So bukod sa puson papuntang pusod, dito sa wrist, di ba? Ayan, Lina, meron tayong sex chakra dyan. Kaliwat kanan yan, no? Na hinihilot ng hiling-galing oil. Sa paa po, meron din, no? Isa pang sex chakra ito na hihilot-hilutin nyo rin po ng hiling-galing oil kaliwa at kanan. O alam nyo na po yan, ha? Thank you, Lina. At naghihintay na yung pasyente mo. Maraming salamat sa'yo. At kung tuloy-tuloy po natin na isi-stimulate ang sex chakra, ay magiging maganda ang sirkulasyon sa mga chakras na yan. Tutulungan lamang natin ang holistic approach sa ating paggagamutan mula po sa pagtulog ng 8 oras, yung mga pagkain na nagpapalusog katulad ng mga iron-rich food at ilang pang mga sustansya na kailangan ng katawan. Ngayon po ay sasagutin ko naman itong mga healing katanungan na ipinapadala po sa atin, no, ng ating mga kapatid na namumroblema patungkol pa rin sa pagbubuo ng pamilya. At ang isa po ay galing sa ating Hiling-Galing Facebook account official. At hi Doktora, sabi dito. May 2 years na po akong umiinom
ng prescribed hormones at vitamins pero di pa rin po ako magkaanak. Bakit po kaya? Si Andrea De Castro ng Isabela ang nagtatanong. Uy Andrea, sana may asawa ka ha kasi kailangan may partner tayo sa paggawa ng pamilya, di ba? Anyway, alam ko naman na meron ka ng minamahal. Kaya ka nga nagtatanong kung paano ka mabubuntis, di ba? Kaya lang, for 2 years siguro, nag-rely ka lang dun sa prescribed hormones and vitamins, no? Na ibinigay ng doktor mo o ng OB-gynecologist mo. Dito sa Healing Galing, kailangan holistic kasi. Kung ikaw nga ay umiinom ng hormones na yan, may mga vitamina, pero sige naman ang pagpupuyat. O di kaya naman ay tagtag ang katawan mo sa biyahe o sa trabaho, nakakaapekto ito. Kaya baka makakatulong sa'yo ang pahinga, ang tamang oras ng tulog, at yung mga masusustansyang pagkain. Gawin nating holistic ang paggagamutan. Ngayon, hindi mo na-mention kung may findings ba ng myoma o anumang kondisyon sa iyong kalusugan na maaaring makaapekto sa pagbubuntis mo, no? Kaya dapat ay ikonsulta ito sa mga espesyalista na maaaring makatulong sa iyo. Okay? Or pwede kang pumunta sa pinakamalapit na outlet ng Healing Galing sa inyong lugar at dyan sa Isabela may mga naturopathic practitioners tayo na pwedeng makatulong sa iyo sa natural na paraan ng pagpapalusog para makabuo ng pamilya. Okay? Maraming salamat, Andrea. At dito sa isa pang katanungan, Dear Dr. E, sabi niya, meron po bang mga pagkain na nakakapag-enhance ng fertility para sa lalaki at babae? Tanong po ito ni Larry Olivares ng Camarines Norte. Kumusta po kayo dyan sa Camarines Norte? O sige, dahil yan na rin lang po ang tanong ni Larry, simulan po natin, no, ang pagbibigay ng kaalaman para po sa mga kababaihan at mga lalaki na gusto pong magkaroon ng anak. Ayan, mag-focus po tayo sa mga pagkain na nagpapainit sa system. Ang unang naiisip ng iba, sili. Mainit nga yan sa katawan, pero kailangan po ay katamtaman lamang. May konting sili, pwede yon, no? Hindi naman pwedeng umover ang supply ng init sa katawan. Kasama po dyan ang mga prutas na maganda para sa mga tao o lalo na sa nanay, no? O sa mag-asawa kaya na pampainit ng system, pampainit ng pagmamahalan, no? Ang mga prutas na mainit sa katawan, yung hindi po makatas, yung hindi matubig, madagta, yan. Pero puno ng sustansya. Ang isa dyan ay ang durian, no? Ang durian po ay pagkain ng sex chakra. At dun sa sustansyang taglay ng durian, tapos wala po itong katas na nakukuha masyado ang pasyente, kaya umiinit ang system at ang sex chakra ay nag-i-improve, no? Sa mga paborito nating ulam sa hapagkainan, ang shellfish, yan. Maganda rin po na ang ating mga ulam madalas ay shellfish, basta't malinis at alam natin ang source, di ba? Yung clams, ayan, katulad niyan, ay maganda po na ipakain. Tapos, may sabaw, no? Sabawan po natin para hindi nagda-dry ang katawan. Dahil pang-neutralize po ang hydrating diet sa mga pagkaing nagpapainit sa system natin, no? Pero iwasan po ang iced beverages. Ang mga malalamig, maaasim, no? Ay hindi po nakakatulong para ang mag-asawa ay makapagbuo ng pamilya sa pamagitan ng pagbubuntis, no? At pagkakaroon ng mga anak. Yung pagpupuyat, madalas na tagtag ang katawan, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa Maynila, sa probinsya pa pala umuuwi, kailangan pahinga na yun, no? Dagdag po ang mga tugmang pagkain na ito. Alright? Meron pa nga tayong tinatawag na soup number 5, di ba? Alam niya ng ilang kalalakihan na matagal na po ay tinatangkilik para ang virility ng kalalakihan ay mag-improve, di ba? Yung kanilang sex chakra po ay natutulungan din. Now, magpapataas po ng immune system ay isa sa sikreto para ang pagbubuntis ay mapaaga, no? Pag malusog ang katawan, malakas ang immune system, ay mabilis po na nakakapagbuntis si misis at minsan dumadami pa nga ang anak. Kumain po ng iron-rich food, no? Ito ang mga pagkain na nagbibigay ng pula sa dugo at nagdi-distribute ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. At iwasan nga po
ang kakulangan sa pahinga at yung sobrang pagpupuyat. Ang proper hydration po ay kailangan natin sa ganitong paraan ng gamutan kasi nga mainit sa katawan yung mga pinapakain natin, di ba? Yung mga hindi makatas na prutas, no? Yung pong mga sabaw, no? At mga ingredients pa na nagpapainit sa ating system. Kung alam niyo po yung sibut, no? Sa Chinese, yung soup nila nilalagyan ng sibut, mainit po yung sa katawan at bagay na bagay, lalo na sa kababaihan na gustong magbuntis. Ano po? At katulad nga po ng aking palaging binabanggit sa mga nanay na kumukonsulta na gustong magkaanak, dapat po para tayong isang malusog na puno, no? Ang puno na malusog ay nagbubunga ng malulusog na prutas. So, palusugin muna ang katawan ni nanay, no? Siyempre, may contribution si tatay sa pagbuo ng baby, kaya dapat malusog din lalo na ang ama ng tahanan, no? Gawin po nating holistic ang ating paggagamutan. At dito naman po sa Healing Galing, bukod sa holistic approach na ating tinuturo, ay dinadagdag natin lalo na po kung medyo payatot ang nanay, kung matamlay, kung medyo mababa ang immune system, nakikita sa physical na katayuan ni nanay, idinadagdag po natin ang healing food tablets na ini-include sa pagkain ni nanay para hindi na maraming pipitasing gulay, nandyan na po at kinakain na lamang, katulong sa pagpapalusog ni nanay ang healing food tablets, no? Yan po ay iniinom kasabay ng pagkain sa almusal, sa tanghalian at sa hapunan. Alright, marami pa po tayong pag-uusapan dito lang sa Healing Galing sa TV. Narito po ang mga magandang kainin ng mga gusto magbuntis sa Healing Sangkap ni Chef Tristan Encarnacion. Isang masarap na lutuin na may sorpresang ingredient ang ihahain ni Wellness Chef Tristan para sa iniindang infertility. Diyan lang po kayo at magbabalik pa ang Healing Galing sa TV. Kung kayo ay may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number sa 0921-445-0355. Yung pa ako namamaga, masakit. Ngayon, wala daw po silang gamot. Nawala na ako ng pag-asa. Pasalamat ako sa inyo. Kung hindi sa inyo, baka wala na ako. Kondisyon na hepatitis C, nalunasan sa natural na paraan ng paggagamutan. Alamin kay Dr. E sa Healing Galing sa TV. Linggo, alas 7:30 ng umaga sa TV5.